Nagsusunod siya ng lahat ng uri ng tao dahil sa kanyang mga itinuturo tungkol sa pag-ibig at pagkakatawad ng Diyos. Marami sa kanila ang kilalang mga makasalanan. Ang iba ay mga hinahamak na mananigil na buwis, mga Hudyo na sinisweldohan ng Imperyo ng Roma para makolekta ng mga buwis para sa mga Romano. Pero naging interesado rin kay Jesus ang mga Pariseo, naging ang mga Eskriba. Gayunman, iniisip nila na mas mataas sila kaysa karaniwang mga tao. At ganito ang naging bulungan nila tungkol kay Jesus. Tinatanggap ng taong ito ang mga kasalanan at kumakain kasama nila. Basahin natin ang tugon ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba. Simula sa Lucas 15:4, nagtanong siya, sinong tao sa inyo na may sandang tupa kapag nawala ang isa sa kanila, ang hindi iiwan ng siyam sa ilang at ahayo dahil sa isa na nawala hanggang sa masuntungan nito? Alam ng mga leader na yun, ng relihiyon, na ganoon mismo ang gagawin nila. Nagpatuloy si Jesus at kapag nasumpungan na niya ito ay papasan niya sa kanyang mga balikat at magsasaya. At kapag nakarating na siya sa tahanan, ay tatawagin niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kapitbahay, at sinasabi sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupa na nawala. At para inawin ang kanyang punto, idinagdag pa ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na gayon makakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisi kaysa sa 100 na matuwid na walang pangangailangan sa pagsisisi. Isip-isipin yun. Kapag pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, si Jehovah mismo ang natutuwa. Katapos, nagbigay si Jesus ng isang pang ilustrasyon. Nagtanong siya, o sinong babae na may 10 drakmang barya, kung may wala niya ang isang baryang drakma, ang hindi makisindi ng lampara at magawalis ng bahay at maingat na maghahanap hanggang sa masuntungan nito? Talaga namang ayaw natin mawalan ng isang bagay na mahalaga sa atin. Nagpatuloy si Jesus. At kapag nasumpungan niya ito, tatawagin niya ang kanyang mga babae, ng kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang baryang drachma na naiwala. At para lalo bidiin ang kanyang punto ay sinabi ni Jesus, sa gayon, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Ngayon, anong aral na nakukuha natin sa dalawang ilustrasyon na ito? Sa maikli, kung si Jehovah mismo at ang mga anghel ay nagalak ng magsisi ang isang makasalanan, dapat na maganap ito. Pero nakuha ba ng mga Pariseo at mga Eskriba ang punto? Lumilitaw na hindi. Dahil kailangan pang ilahad ni Jesus ang isang talinghaga na naging banto sa buong daigdig. Nakilala ito bilang ang talinghaga ng kalibutan. Nagsisimula ang talinghaga sa Lucas, kabanatang 15, talatang 11. At gusto nyo na inyong buksan ang Biblia sa nasabing teksto. Susubaybayan natin ang sinadulang pagbasa sa ulat na ito at ilarawan sa inyong isipan ang nangyayari. Guni-gunihin ang takbo, pati na ang kaisipan at damdamin ng mga tauhan. Makinig tayo. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. At ang nakababata sa kanila ay nagsabi sa kanyang ama, Ama, bigyan mo sa akin ang bahagi ng ari-arian na mapupunta sa akin.
Nang magkagayon ay hinati ng ama sa kanyang mga anak na lalaki ang kanyang kabuhayan. Nang maglaon, pagkatapos ng hindi karamihang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng mga bagay. Pagkatapos ay naglakbay siya sa ibang bayan sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang ari-arian sa buktot na pamumuhay. Nang maubos na niya ang lahat, nagkaroon ng isang matinding tagutom sa buong lupain iyon at nagpasimula siyang mga ilalan. Yumaong pamangkin siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan ng lupain iyon at pinapunta siya nito sa kanyang parang upang mag-alaga ng mga baboy. At dinasal niyang mabusog sa mga bunga ng algaroba na kinakain ng mga baboy at walang sino ang magbigay sa kanya ng anuman. Nang bumalik siya sa kanyang katipan, sinabi niya, Kiraming taong upahan ng aking amang nananagana sa tinapay. Samantalang namamatay ako rito dahil sa tagutom. Titindig ako at naglalakbay patungo sa aking ama at sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Gawin mo akong gaya ng isa sa iyong mga taong upahan. kaya siya ay tumindig at tumaroon sa kanyang ama. Eliezer, tingnan mo, may paparating. Sino kaya ang kawawang taong yun na bulago-langit ang damit? Siya nga, ang anak ko. Palibhasa ay nakabahan. Tumakbo ang ama para salubungin ang kanyang anak. Pagkatapos ay sumubsob ang ama sa leeg ng anak at magilid itong dinalikan. Anak ko, magbalik ka. Magbalik ka. Ama, nagkasala ko laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Gawin mo akong gaya ng isa sa iyong mga taong upahan. Eliezer, dali. Maglabas kayo ng isang mahabang damit. Ang pinakamainam at tantanin niyo siya nito. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at ng mga sandalyas ang kanyang mga paa. At dalhin ninyo ang pinatabangguyan toro. Patayin niyo iyon at kumain tayo at magpakasaya sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya ay nawala at nasumpungan. At nagsimula silang magpakasaya. At ang kanyang nakatatandang anak ay nasa bukid. At nang dumating siya at mapalapit sa bahay, ay nakarinig siya ng isang konsyerto ng musika at sayawan. Kaya tinawag niya ang isa sa malingkod. Eliezer, anong okasyon? Bakit nagkakasayahan dito? Panginoon, ang iyong kapatid ay dumating at pinatay ng iyong ama ang pinatabangguyang toro sapagkat nabalik ang iyong kapatid sa kanya na nasa mabuting kalusugan. Ano? Hindi ako sasali dyan. Sa gayon ay lumabas ang kanyang ama at kinausap siya. Anak, nagbalik ang kapatid mo. Halika, malugod natin siyang tanggapin. Ama, narito. Napakaraming taon na akong nagpapaalipin sa iyo. At minsan ay hindi ko sinalansang ang iyong utos. At kayo may minsan ay hindi mo ako binigyan ng batang kambing upang magpakasaya akong kasama ng aking mga kaibigan. Ngunit ang sandaling dumating ang anak mong ito na umubo sa iyong kabuhayan kasama ng mga patuto. Pinatay mo ang pinatabangguyang toro para sa kanya. Anak, lagi na kitang kasama. At lahat ng mga bagay na akin ay ito. Ngunit kailangan magpakasaya tayo at magalak. Sapagkat ang kapatid mo ito ay patay na at nabuhay. At siya ay nawala at nasumpungan. Ang talinghaga tungkol sa mga anak ay malamang na hindi ibinati ni Jesus sa karanasan ng isang pamilya lamang.
Sa halip, ginamit niya ang kanyang tumpak na pagkaunawa sa kalikasan ng tao at sa kanyang malalim na kaalaman hinggil sa kaawaan at pagpapatawad ng kanyang anak. Kaya maraming tinuturo sa atin ang talinghagang ito tungkol sa pag-ibig ni Jehovah bilang isang ama at sa kanyang pagnanais na patawarin ang mga nagsisising makasalanan. Oo, ang talinghagang ito ay naglalaman ng maraming aral na makatutulong ngayon sa mga Kristiyanong pamilya at sa kongregasyon kapag ang isang membro ay napawalay kay Jehovah ngunit gustong manumbalik sa kanya. Sa talinghaga ni Jesus, may mahalagang aral na kailangang matutuhan kapwa ang mga nakababata at nakatatandang anak. Pero ano kaya ang magiging tagpo ng istorya kung sa panahon natin nangyari ang kwento nito? Tingnan natin. Dave, Pa, kailangan ko na pong umalis eh. anak, sandali lang. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo na magtrabaho sa akin. Ano bang masama sa hanap buhay ng pamilya natin? Hindi naman po sa ayaw kong magtrabaho sa inyo. Gusto ko lang po subukang magsarili kahit pansamantala lang. Pero anak, ano na nangyari sa lahat ng plano mo noong nakaraang taon? Ano pong plano? Di ba sabi mo sa amin ng mama mo, pagka-graduate mo, gusto mo magtrabaho ng part-time para makapag-pilot ka? Yun po ba? Bakit? Sabi mo lang ba yun? Anak, walang masama kung sa iba ka magtatrabaho. Pero magpapapilot ka kaya sa magiging schedule mo doon. Sa akin ka na lang magtrabaho. Makakapag-pilot ka pa. Nasabi ko nga po yun. Kaso pa, nagbago na ang mga bagay-bagay. Nagbago? Ano nagbago? Nagbago na ako. Bakit anak? Ano nagbago sa iyo? Nagbago na po ang pananaw ko sa mga bagay-bagay. Siguro nga po, nalilito ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Saka napagod kasi ako ng gusto sa pag-aaral. Kaya gusto ko lang magpaisi-isi muna. Hindi naman ito magtatagal pa. Promise. Saka may bago na akong trabaho. May bagong trabaho ka na agad? May trabaho ka na? Ano naman ang trabaho mo? Ipinasok ako ni Al sa pinagtatrabahuan niyang computer shop. Si Al? Ako naman. Sa dinami-dami ng tao, si Al pa. Dave, bakit di mo muna ako kinausap? Dave, alam ng lahat ng kapatid na mahina sa spiritual yung si Al. Wala nang inatupag ngayon yan kundi manood ng sine at mag-video game. Kuya, okay ka lang? Manood ng sine at mag-video game? Yan lang bang masasabi mo? Libangan niya lang yun. Sabihin na natin gano'n nga. Pero sa palagay ko, hindi pa rin tama na tinanggap mo ang trabaho niyo. Pero pa, ilang buwan lang naman po yun. Saka, hindi naman perang habol ko dun eh.
Gusto ko lang subukan tumayo sa sarili kong paa kahit sandali. Parang may magawa naman ako ng hindi niyo ako tinutulungan. Pwede kitang bigyan ng ilang trabaho na ikaw mismo ang magiging amo. Paano naman? Kung tatuin niyo naman ako, parang iiwan ko na ang pagiging saksi. Hindi ko naman po gagawin yun eh. Anak, wala akong sinasabing ganyan. Pa, kung iniisip niyo po na masusuwang ako sa gulo, ipinapangako ko sa inyo na hindi mangyayari yun. Kung gusto ko lang naman ay kaunting kalayaan. Alam niyo na, bago maging seryoso talaga ang buhay, kailanganin ko na magtrabaho mabuti. Pa, magtiwala ka sa akin. Kahit ngayon lang. Sige na naman, kahit ngayon lang. Anak, napag-usapan na natin ito dati. Nasa edad ka na para magpasya sa sarili mo. Pero tandaan mo, ang epekto ng mga desisyon natin ay pwedeng mabuti, pwedeng masama. Alam ko po. At ano man ang ating ginagawa, sinasabi at iniisip, alam lahat yun ni Jehovah. Kailangan ko lang ng kaunting kalayaan. Dave, ano ba kalayaan ang gusto mo? Hindi tayo pwedeng maging malayang-malaya. Tama ang kuya mo, Dave. Hindi pwedeng sarili lang natin ang iisipin natin at wala na tayong pakialam sa iba. Dapat maging responsable tayo. Alam ko pa, alam ko. Mabait kang bata. Nakakalungkot naman kung sasayang ang magandang pagkasanay sa iyo. Pero pa, diyan po kayo nagkakamali. Hindi na ako bata. Sana, sa akin ka na lang magtrabaho. Huwag kang mag-alala pa. Mag-iingat ako. Hindi kita ipapahiya. Ay, anak. Sana nga tama ka. Pero nag-aalala pa rin ako. Hindi ka magsisisi pa. Sana maintindihan niyo na ang gusto ko lang naman ay mapabuti kayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Pa naman? Ama, maganda po ba itong bago kong sapatos? Ha? Maganda? Salamat, ma. Sige po, alis na ako. Pa, ma. Bye-bye. Bye, kuya. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Uwi ako bago magpulong. Tara na. Pasok na tayo sa trabaho. Pa, duda ako sa bagong trabaho na yan ni Dave. Tapos kasama pa niya si Al. Bakit? Alam niyo, BI ang tawag ng mga kapatid dyan kay Al. Bad influence kasi siya eh. Wala akong tiwala sa kanya. At sa tingin ko, ipapahamak lang niya si Dave. James, mabait naman ako. Yun nga lang. Parang bata pa siyang mag-isip kung minsan. Ayaw ko lang po kayong madismaya. Alam ko, ayaw din namin ang mama mo na mag-ismaya. Pero anak, darating ang panahon na kailangan gumawa ang bawat isa ng sarili mong pasya. Makikita rin niya sa bandang huli na hindi niya pwedeng gawin ang lahat ng gusto niya. Huwag lang tayo magsawang suportahan siya. Eh pa, noon ko pa siya sinusuportahan eh. Tama yung ginagawa mo, anak. Kaya nga pinagmamalaki kita eh. O tara na, makatanghaliin pa tayo. Sige po, kukunin ko lang po yung mga gamit. Jan, nag-aalala talaga ako kay Dave. Paano kung tama si Jane sa sinabi niya tungkol kay Al? Anong ibig mo sabihin, Mary? Kasi, di ba, basta may ginawang kalokohan ng isang bata, siguradong na-impluensyahan siya ng masamang kasama. Natatakot akong mangyari yan kay Dave at maano siyang palayo sa katotohanan. Mahal, mabait naman si Dave. At tama siya, hindi na siya bata. Pero kung mature na siya sa espiritual, ibang usapan mo. Panahon lang makapagsasabi kung paano siya tutugon sa mga pang-akit na sanlibutan ito. Darating din ang pagkakataon na kailangan niyang magpasya para sa kanyang sarili. Madalas kong iniisip kung nagawa ba talaga natin ang lahat bilang mga magulang. Mahal, nagawa nga ba natin ang lahat? Oo naman, mahal. Wala pa nang isilang sila. Lagi akong nag-aalala nitong nakalipas na mga araw. Hindi ako mapalagay. Mahal,
Kapag isinilang ang isang bata, walang kasiguruhan na lalaki siyang gaya ang gusto ng mga magulang niya. Darating ang panahon sa buhay na isang bata na siya na mismo ang mananagot kay Jehovah. Mula ngayon, dapat ipakita ni Dave kung ano talaga ang nasa puso niya. Yan nga ang ikinatatakot ko eh. Sinabi lang niya na nakikita ni Jehovah ang lahat. Mananagot tayong lahat kay Jehovah. Ay nako, bla bla bla. Yan naman lagi nilang sinasabi eh. O ano pa raw? Yun lang. Yun lang? Yun lang? Hindi nga. So, ibig sabihin magkasama na tayo sa trabaho? Ano na nga? Kasama na tayo kakayo. Ayos! Okay, ito pala natin. Mag-iipon muna tayo. Sabihin natin mga 6 na buwan. Tapos, sipat na tayo. Punta tayo sa pinsang si Tony. Makikita lang muna tayo sa bahay sa Maynila. Hanggang sa makakita tayo ng malilipatan. Ano sa tingin mo? Mukha naman... At eto ba? Nakaisip ako ng bagong laro sa computer. Ang galing nito. Sinasabi ko sa'yo, papatok ko sa tao. Kasama ka dito. Uy, totoo to ha? Bakit akala mo ba puro na ako laro pag nag-i-internet ako? Pinag-aaralan ko rin kung paano gumawa ng mga ganong games. Kikita tayo sa pagpuprogram ng mga games, Dave. Ano? Okay sa'yo? Oo. Bakit parang hindi ka natutuwa? Sigurado, pagkaaguluhan ng mga games natin. Pag-antay-antay lang tayo, kita mo, di magtatagal at marami na kukontak sa atin. Tapos, sasabihin nila, gusto namin yan! Gusto namin yan! Ano? Ayaw mo pa rin maniwala sa akin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Wow, pambihira. Mukhang pilano mo na lahat ah. Siyempre, kailangan mo mag-isip sa atin, no? Kasi kung wala, pupulutin tayo sa kampungan. Tara, ipapakilala kita kay Mike. Sino Mike? Basta, sunod ka lang sa akin. At malalaman mo, siya ang magpapasweldo sa'yo. Hi, ako si Mike. Ako yung manager. Ikaw pala si Dave. Sa tingin ko mukhang masipag ka. May ambisyon sa buhay. Tama ba? Yes, sir. So, let's see. Kagagraduate mo lang. Wala pang masyadong experience sa trabaho. So, anong plano mo sa buhay? Di ko pa po alam eh. Pinagmamalaki ka ng kaibigan mong si Al. Alam mo, gustong-gusto namin si Al. Kahit anong ipatrabaho namin sa kanya, ginagawa niya. Parang hindi napapagod. Laging nag-o-overtime. Ganun ka rin ba? Masipag po ako, sir. So, okay ba sa'yo mag-overtime? Opo.
Pwera lang po pag Huwebes at Linggo. Bakit naman? Kasi po may pulong kami pag anong araw. Anong pulong? Al, yun ba yung sinasabi mo nung nag-a-apply ka pa? Yes, sir. Natatandaan niyo ba pala yun? Yun ba yung samba ng relihiyon nyo? Okay, sige. Pero kailangan mo pa rin pumasok either Saturday o Sunday. O kahit half day ng Sunday. Okay ba sa iyo yun? Okay naman po siguro. Sige po. Si Al nga hindi nagka-problema dyan. Sabi niya kapag hindi siya nakadalo sa pulong nyo, pwede naman siyang dumalo sa iba. Siguro pwede mo rin gawin yon. Basta unahin mo lang ang trabaho. Okay, Dave. Siguraduhin mong nandito ka bukas alas 7 ng umaga. Tingnan natin kung pareho kayo ni Al. Al, bakit hindi mo siya ipasyal at ipakilala sa mga kasama natin dito? Tara, papakilala ko sa mga kaibigan ko dito. Yung mga kaibigan ka na dito? Tatanungin ko ka pa lang dito ah. Sabihin lang natin na marunong ako makisama. Ha? Paano mo nasabing marunong kang makisama? Tara! Ipapakilala ka kay Patrick, ang expert namin sa pagbuo at pagre-repair ng computer. At tingin ko, makakasundo mo ang mga programmer namin, sina Tom at Carl. Parang hindi natutulog yung mga yun. Ipapakilala din dito sa mga girls, sina Alice, Monica, at Janice. Eto ha, malaki ang mawawala sa'yo kapag hindi mo nakilala si Roxanne. Bakit? Ano meron kay Roxanne? Basta, huwag ka na magtanong. Actually, siya nga itong gusto na makilala ka eh. Teka, Al. Talaga bang sinabi mo kay Sir Mike na kapag hindi ka nakadalo sa pulong pwede ka namang tumalo sa iba? Oo, ano naman? Ba't mo sinabi yun? Baka isipin niya, wala lang sa atin ng mga pulong. Baka tuloy pagtrabahuin niya tayo kahit kailan niya gusto. Ano ngayon? Relax ka lang. Wala yun. Sa ilang pulong lang naman na hindi ko nadalawan na. Umayos ka nga. Kilala kita. Alam ko kung nakakadalo ka o hindi. Ay nako, masyado kang problemado. Okay lang yun. Narinig mo naman, di ba? Gustong-gusto niya ang trabaho. Kaya, huwag kang mag-alala. Sagot kita. At saka, sila yung sinasabi ko sa'yo. Hi, Janice. Roxanne, kaibigan ko. Si Dave. Hi! So ikaw ba si Dave? Nice to meet you, Roxanne. Ikaw din, Janice. Alam niyo ba, magkakalala na kami, ganito pa lang kami kalaki. Para na kami magkapatid. Oh, talaga? So, baka gusto mong sabihin sa kanya kung ano yung trabaho mo at busy-busy ka dyan. Ako? Wala nga akong ginagawa eh. Biroan namin yan dito. Kapag nandyan si Bossing, sinasabi namin na ang dami namin ginagawa. Pero pag kami-kami na lang, sinasabi namin na wala kaming ginagawa. Okay, so ano ba talaga yung ginagawa mo? Eto, mga nakaka-boring na paperworks. So, Dave, kailan ka magsisimula? Bukas sa umaga, alas 7. Okay, kita tayo bukas ha. Sigurado yun. Tara na, Tol. Punta naman tayo sa likod. Ah! Wow! Ba't ngayon mo lang siya dinala dito? Cute siya ha? Di ba nga sabi ko sa'yo, basta magpa-cute ka lang. Kita mo, magugusto kang ka rin yan. Dave, kauuwi mo lang? Oo, kuya. Nag-overtime kami. Grabe, gabing-gabi na. May kailangan kaming tapusing project. Darating kasi bukas yung bossing ng isang malaking kumpanya. Diyan na, kuya. Nagising kita.
Nakatulog na nga ako, kahihintay sa'yo eh. O kumusta na ba ang bagong trabaho mo? Nakakaisang buwan ka na ah. Okay lang. Hindi gaya ng inaasahan mo, no? Eh ba't hindi ka pa mag-resign doon? Sumama ka na lang sa amin ni Papa. Marami kaming trabaho ngayon. At hindi mo na kailangan mag-apply. Malakas ka na sa boss eh. Salamat na lang. Okay na ako doon. Ano ba Dave? Hindi kita maintindihan. Pakiramdam ko, ayaw mo talaga kaming makatrabaho. Mas gusto mo pang makasama araw-araw yung worthy mong mga katrabaho. Samantalang ang sarap ng buhay mo kung nandito ka. At mas malaki pa ang sweldo. Paano mo naman nalaman kung magkano pinikita ko? At pag gusto mo doon? May nililigawan ka ba doon? Ano bang ipinangako sa'yo ng bad influence na Al na yan? Makinig ka nga sa akin, Dave. Ipapahama ka lang ng batang yan. Kuya, bakit ba laki ng galit mo sa kanya? Eh bakit pa kasi sama ka ng sama kay Al? Kaibigan ko siya. 5 taon pa lang kami, magkakilala na kami. Alam mo, kahit kailan, hindi ko nagustuhan yung batang yan. Kuya, yung sinasabi mo bata, saksi yun gaya natin. At lagi ka na lang naiinggit sa kanya. Naiinggit? Ano pinagsasabi mo? Bakit naman ako maiinggit sa kanya? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Tapos, nag-e-enjoy lang si Al sa buhay. At naiinggit ka sa kanya dahil lahat kaibigan niya. Kahit ang mga kapatid, gustong-gusto siya dati. Ayaw na lang ng iba sa kanya ngayon dahil may makagaya mong naninira sa kanya. Ah, ganun. Ibig mong sabihin, ayaw sa akin ng mga tao? Tingin ng iba sa'yo, boring, panatiko, sobrang seryoso, mapamusga pa. Wala ka nang hinaabangan kundi ang magkamali ako. Tumigil ka nga. Hindi ako ganun. Wala kang alam sa akin. Hindi mo alam kung anong mga pinagdaanan ko. Kung anong mga ginawa ko para hindi ka mapagalitan ni na Papa. Ah, ganon. So ikaw pala ang superhero ko. At habang sinisikap kong manatili sa masikip na daang patungo sa buhay, ikaw naman, masyadong nagpapa-importante. Yan! Isa pa yun sa kinaiingitan mo. Sira ka ba? Ah, so yun pala ang problema mo. Naiinggit ka sa akin, no? Naiinggit ka dahil nakakatayo na ako sa sarili kong paa. At natatakot ka na baka umasenso ko. Dahil yan ang matagal mo nang gusto mangyari sa'yo. Sige, naitin mo pa ako. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil lagi ako nandyan para sa'yo. At sino naman na may sabi sa'yo na bandayan mo ko? Ikaw lang naman ang may gusto niya na. Kalokohan. Talaga ah? Eh ba't inis na inis ka sa akin? Hindi ako naiinis ha. Oo. Kitang-kita nga sa mukha mo eh. Wala kang ginawa kundi husgahan ako. Alam mo kung ano gusto ko? Gusto kong gawin ang tama sa paningin ni Jehovah. Okay, fine. At yun din ang gusto kong gawin mo. Paniwala ako sa'yo na may malasakit ka sa akin. Sabi ko nga kay Papa, kapag nagpadala ka sa sanlibutan, walang ibang sisisihin kundi ikaw. Yan naman ang matagal mo nang gusto, di ba? Hindi ka namin napigilan ni Papa. At hindi ka pipigilan ni Jehovah dahil yan ang gusto mo. Tama ka. Ito talaga ang gusto ko. Sige, pag napahama kayo ng walang kwenta mong kaibigan, walang tutulong sa inyo. Tapos, anong gagawin ninyo? Diyan ka nagkakamali, kuya. Di kami mapapahamak ng walang kwenta kong kaibigan. Alam namin ang ginagawa namin. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Oo, talaga? Sige, ito. Gawin mong gusto mo. Ano to? Yan yung ATM card na account mo na unti-unti mong inuubos. Pera ko yan. Wala kang karapatan. Ano ka? Pera yan ni Papa. Inopen niya yung account na yan noon para magamit mo sa pagpapainit. Ano napunta sa ito? Napulot ko sa banyo. Nalagdag ko siguro. Pero wala ka pa rin karapatan. Ilan na natin to. Pagod ako. Kailangan ko ng matulog. Magtatrabaho pa ako bukas. Ah, ganun. Pwes, ako rin may trabaho. Trabaho? Talaga lang ha? Trabaho ba yung paggawa ng mga violenting games? Diyan ka na nga. Matutulog na ako. Anong klase kang kapatid? Anong susunod na gagawin mo sa akin, ha? Papatayin mo ako? Kain!
Iba ka sa mga guys na nakilala ko. Napaka-gentleman mo. Hindi ka nag-take advantage sa akin. Basta, talagang iba ka. Ano ka ba? Seryoso ako. So tell me, bakit iba ka? Ewan, hindi ko naman naiisip yan eh. Basta, iba ka talaga. Ha? Bakit? Kasi hindi ka flirt, hindi ka pa-impress, at never kitang narinig na nagmura. Oh, ba't ganyan ang tingin mo sa akin? I'm serious. Masarap kang kasama. So, sabihin mo sa akin, bakit iba ka? Ewan? Hindi nga. Hindi ka nagmumura tapos hindi mo alam? Hindi ko talaga alam. Siguro dahil tinalaki akong Kristyano. Ako rin naman Pero sabi ng mami ko, palamura daw ako. Hindi naman kita naririnig na nagmumura. Kasi hindi kita naririnig na nagmumura. Kaya, ba't ako magmumura? Hindi ko naman kailangan pa-impress sa'yo. Kasi, obvious naman na may gusto ka na sa'kin. Nagkukunwari ka lang yata Baka drama mo lang yan Hindi ako marunong umarte. Bakit ako iba? Ewan, siguro gusto kong ma-enjoy ang buhay. Gusto kong gawin ang tama. At saka, ayaw kitang masaktan, Roxanne. Saksi ni Jehovah ka, diba? Oo. Saksi ka talaga o saksi-saksihan lang? Ha? Ano naman ibig sabihin nun? Kasi saksi rin si Al, diba? At sigurado ako, nagkukunwari lang yun na saksi. Alam ko mga pinagagawa niya dito, no? Nagbabait-baitan lang yun. Oo, masipag nga siya. Kaso, parang hindi talaga siya saksi Ako? Palagay ko naman saksi talaga ako. Minsan nga sabihin mo sa akin kung anong mga paniniwala niyo. Oh, ayan na pala ang kaibigan mo. Pahiram muna ng kaibigan ko Sige, marami pa din akong gagawin Kita tayo mamaya. Ano balita? May good news ako sa'yo. Naalala mo yung pinsan kong si Tony? Oo, bakit? Umalis na yung border niya. Napakamura ng upa sa apartment na yun. Parang hulog to ng langit. Dave, ito na. Ito na yung hinihintay natin. Ang hina naman natin pag pinalampas pa natin to. O ano? Anong problema? Bakit? Iniimbestigahan ka ba ng papa mo? O ng mga elder? Hindi. Lagi naman pupunta sa bahay mga elder. Medyo hindi na ako mapalagay pag nandun sila. Pero okay naman pag wala na sila. Mas nahihirapan pa nga ako sa kuya ko. Bakit? Ano yun naman ang problema niya? Alam mo, sa totoo lang, parang patoy ang kuya mo. At saka kala mo kung sino matino. Yan nga sinabi ko sa kanya. Kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, umalis ka na dyan sa inyo, lagi ka lang pahihirapan ng kuya mo. Hindi ko nga alam kung anong gusto nun. Alam kong gusto nun. Gusto niya na mag-guilty ka. Lagi naman siyang ganun Akala niya kasi mas magaling siya sa atin, kaya kailangan niya tayong bantayan. Ano tayo? Bata? Sinabi mo ba? Wala naman sa atin ang problema. Kuya mo ang problema. Hindi niya alam kung paano mag-enjoy sa buhay. Alam mo, kung gusto mo maglingkod kay Jehovah, okay, fine. Walang masama doon. Pero huwag mo namang ipabuka sa mga tao kung gaano sila kasama. Tapos sasabihin mo pa sa kanilang napakasama na ng kalagayan sa mundo. Nasa tao na yun kung anong gagawin niya para gumanda ang sitwasyon sa daigdig. Pero alam nating malapit na ang Armageddon. Dave, doon pa nila sinasabi yan. 19 kopong-kopong pa, iniisip na ng mga tao na malapit na ang katapusan ng mundo. Pero ano nangyari? Hello? Nandito pa kaya tayo? Pero sabi ni Jesus, patuloy tayong magbantay dahil talagang darating ang wakas. Oo naman. Pero hindi natin alam kung kailan. Pansamantala, mag-i-enjoy muna ako sa buhay. Pwede pa rin naman ako maging mabuting tao Sa bagay, tama ka dun. Siyempre, tama ako. Kaibigan mo ako Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Ang kuya mo, ang gusto lang niya, mag-guilty ka. Sa tingin ko nga, may galit sa akin yun. Okay, ganito. Baguhin mo strategy mo. Alam ko na ayaw ng pamilya mo na magtrabaho ka dito. Pero basta oo ka na lang ng oo sa lahat ng sasabihin nila. Ganyan lagi ang ginagawa ko sa akin.
Kaya akala nila, sinusunod ko ang gusto nila. Anong ibig mo sabihin? Kapag kinakausap ka na nakatatanda sa'yo, basta tango ka na lang ng tango. Pero gawin mo pa rin kung anong gusto mo. Total, malapit na tayo umalis dito. Pansamantala, sabihin mo na lang kung anong gusto nilang marinig. O yan ba? Kakampi ba kita o ano? Kakampi? Ayos. Pera na lang kailangan natin. Eh kung yun lang pala kailangan natin eh. Anong ginagawa nito? Ano to? Paano ka nagkaroon nito? Sa'yo ba talaga to? Ano ka ba? Akin yan. Hindi nga. Kakaiba ka talaga. Yan nga din sabi ni Roxanne eh. Roxanne! Kakaiba talaga tong taong to. Oo nga eh. Dave, bakit ngayon mo lang nilabas to? Tumatiming lang ako. Buti na lang nandyan ka. Malapit na talaga natin magtupad ang pangarap natin. Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Roxanne, anong ginagawa mo? Marami, sir. O kayong dalawa, anong tinatayo-tayo niyo dyan? Get back to work. Actually, kailangan nyo nga mag-overtime mamaya para matapos nyo yung project nyo. Ako sir, huwag na yun. May pulong kami mamayang gabi. Tigilan mo nga ako, Dave. Kailangan mong tapusin yung project na yan kahit abutin ka pa ng magdamag. Maliwanag? Anong gagawin ko? May bahagi ako sa pulong mamayang gabi. Sabihin mo na lang, hindi mo natanggap yung assignment sheet. Hindi ko pwedeng gawin yun. Hindi tawagan mo na lang papa mo. Tapos sabihin mo siya na lang gumanap. Papayag yun. Nako, hindi papayag yun. Gusto niyang gampanan ko tong bahaging to. Matagal na rin kasi ako hindi nagkakabahagi. Ano ka ba? Huwag kang negatibo. Isipin mo papayag yun. O ito, hula-hulahin mo lang. Magmakaawa ka kung kailangan. Papa mo naman yun eh. Gagawin na ng lahat para sa'yo. Ako nga eh, lagi kong nauuto ang tatay ko. Hello, pa? May papakiusap po sana ako. Teka, bago tayo umalis, sagutin niyo nga ako. Saksi ni Jehovah ba talaga kayong dalawa? Di ba sinabi ko na nga sa'yo? Hindi nga. Imposibleng saksi kayo eh. Bakit naman? May kaeskwela akong saksi. Eh, ano ngayon? Kasi unang-una, hindi naninigarilyo ang mga saksi ni Jehovah. Sabi ko na nga ba, nagsasaksi-saksihan ka lang eh. Anong saksi-saksihan ang pinagsasabi mo dyan? Ay, naninigarilyo ka? Wala yun. At isa pa, sabi ng kaeskwela ko, sa mga katulad niyong saksi lang kayo sumasama. Eh bakit kayo sumasama sa amin? Ganito lang yan, girls. Sumasama kami sa inyo dahil gusto namin ipakita sa inyo kung sino ang mga tunay na gentleman. Naku! Maniwala ako sa inyo. Hay naka, Janice. Iwan na nga natin itong dalawang to. Naman, walang ganyanan. Ngayon pa nga lang tayo nagiging close eh. Okay. May tanong lang ako sa inyo. Gusto ko lang malaman kung totoo yung sinabi ni Gina. Gina? Sino Gina? Yung kaeskwela kong saksi, sabi niya, teka, paano ko ba ito sasabihin? Ganito ha, paano kung may nagawa ang isang saksi na hindi niya dapat gawin? Gaya ng... Sabihin natin na huli siyang naninigarilyo. O kaya, may nangyari na sa kanila ng girlfriend o boyfriend niya. Kasi alam ko ba, rin sa inyo, anong mangyayari? Eh di, lagot siya. Sigurado masasermonan. Pero kung magsusorry siya, tatawa rin naman siya. Tapos, yun, tapos na. Ganun lang? Actually, hindi lang yun basta ganun.
Kasi kapag hindi siya nagsisisi, matitiwalag siya. Matitiwala? Ano yun? Kakausapin siya ng mga elder at kung hindi niya pagsisisihan yung ginawa niya, alam mo na, pag hindi siya nagbago, mapipilitan silang itiwalag siya. So, hindi na sasama sa ibang mga saksi, ganun ba? Parang gano'n na nga. Sobra naman yun! Oo nga eh. May dahilan naman kasi. Gusto nila na makapag-isip-isip ka. Alam mo yun, makapagsisi ka at gawin mo muli ang tama sa paningin ng Diyos. Pagkatapos nun, makabalik ka na. Matapos kang ganunin, babalik ka pa? Babalik ka talaga kasi wala ka nang mapupuntang mas maganda pa rito. Pero kung hindi mo sasabihin sa iba yung ginagawa mo, wala namang makakaalam, di ba? Tama. Pwede bang iba na lang pag-usapan natin? Alis na lang kaya tayo dito. Uy! Pwede ba tayong manood ng sine? Ano? Gusto nyo? Yan ang gusto ko. Tara na, Roxanne! Dapat hindi mo na sinabi yung tungkol sa pagtitiwala. Nawawala ng gaan ng mga tao pag relihiyon ang pinag-uusapan. Si Janice naman ang nagsimula. Let's go, guys! Hindi ka na, Dave. Dave, kung saan-saan na kita tinawagan, saan ka ba galing? Pa, nandito lang naman po ako ah. Dave, wala ka kanina dito. Saan ka ba nang galing? Galing po ako sa trabaho tapos may dinala lang ako kinain. Gusto kitang makausap. Sa totoo lang pa, gusto ko rin po kayong makausap. Dito ka maupo. Tabi tayo. May importante tayong pag-uusapan. Opo. So, hindi na pala ako bata kasi importante na pag-uusapan natin. Oo, malaki ka na. Alam mo ba, nung baby ka pa, isang kamay lang kita kung kargahin. Nangako ako kay Jacob na gagawin ko ang lahat para paglaki mo, maglilingkod ka sa kanya. Bakit pa? Puro sakit ng ulo lang po ba binibigay ko sa inyo? Hindi. Nag-aalala lang kami ng mama mo sa espiritualidad mo. Alam ko po, araw-araw niyo sinasabi sa akin yan eh. Pa, may sasabihin ako sa inyo. Ilipat na po ako ng bahay. Ngayong gabi na po ang alis ko. Ha? Ano ibig mong sabihin? Saan ka pupunta? Sa Maynila po. Kasama mo si Al? Opo, may titira na po kami at nakakuha na kami ng trabaho sa mas malaking kumpanya. Bakit? Ayaw mo na ba ito? Lagi na lang kasi akong inuhusgahan ng mga tao. Sino mga tao? Ang kuya mo ba ang sinasabi mo? Ganun lang siya kasi nagmamalasakit siya sa iyo. Bakit ba lagi na lang ako kinukontra ng mga tao sa mga gusto kong gawin? Bakit? Sino ba kumukontra sa iyo? Lahat! Nasasakal na ako rito. Napakaraming dapat sundin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Dapat ganito gawin mo. Dave, hindi nakakasakal ang mga kautusan ni Jehovah. Pinoprotektahan tayo ng mga ito. Hindi ito pabigat. Malin mo na lang kung may gusto kang gawin masama. Yun ba ang gusto mong gawin? Ewan ko po. Basta ang alam ko, masaya ako kapag kasama ko mga kaibigan ko at pag wala ako rito. Saan ka dadalo ng pulong? Ang totoo, wala na akong ganang dumalo ng pulong. Hindi. Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi mo? Kapag iniwan mo ang organisasyon ni Jehovah, mawawala na rin sa iyo ang proteksyon niya. Madali ka nang masisila ni Satanas. Pero pakiramdam ko, parang reyas ang sinasabi ng proteksyon. Anak, hindi naman kailangan mapahamak muna tayo bago tayo matuto. Laging masama ang resulta ng maling desisyon.
Yan ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto kong maging malaya. Gawin kahit anong gusto ko. Kahit kailan o kahit sino pang kasama ko. Masama ba yun? Kung alam mo ang tama at hindi mo yung ginagawa, sabi ng Biblia, kasalanan mo. Anak, hindi ka ba naniniwala na ito ang katotohanan? Pa, wala akong sinabing ganyan. Alam kong ito ang katotohanan. Pero marami pa akong gustong gawin at ayoko may kumukontra sa akin. Saka isa pa, baka matagal pa naman ang Armageddon. Yan ba talaga ang paniniwala mo? O narinig mo lang yan sa iba? Pa, yan ang tingin ko. Noon ko pa naririnig na kailangan tayo magbantay. Dave, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan? Dahil ba sa babae? Dave, ang masasabi natin talagang magmamahal sa iyo, eh yung nagmamahal din kayo. Pa, sorry. Basta kailangan ko lang talagang gawin to. Alam kong ayaw nyo sa gagawin ko at malamang na ayaw din ni Jehovah. Pero kailangan kong gawin to, kahit ngayon lang. Dave, anong sinasabi mo? Dave! Dave, magsalita ka. Anong nangyayari sa'yo, anak? Kausapin mo ko, Dave. Dave, paano mo ito ipaliliwanag sa mama mo? Ewan ko pa. Ma, kailangan ko lang talagang gawin to. Gawin ang ano? Dave! Wag! Wag kang umalis! Mahal, pakiramdam ko, hinahayaan natin siya iwan ang katotohanan. Alam ko yun, mahal. Alam ko. Diyan, para tayong namatayan. Bakit nagkakaganito ang pamilya natin? Ah, ano nangyayari? Ano nangyayari kay mama? Bakit siya umiiyak? James, anak, hindi alam niyo kung gaano kasakit sa mama mo ang ginagawa niya. Pa, madaling araw na. Ano pong tinatanong niyo dyan sa bintana? Iniisip ko lang kung ano na kaya ang nangyari sa kapatid mo. Nasaan na kaya siya? Umaasa pa rin akong magbabago siya. Sana mapag-isip-isip niya ang sitwasyon niya at bumalik na kay Jehovah. Pero pa, ilang buwan nang wala si Dave. May pakialam pa kaya yun kahit malaman niyang araw-araw pa rin siyang iniiyakan ng mama at lagi mo siyang iniisip? Kahit ako nga po apektado sa ginawa niya. Alam niyo bang lagi na lang ako naiinis kapag naaalala ko ang ginawa niya sa pamilya natin? Ay, James, anak, kailangan natin magpatuloy sa buhay kahit ano pa ang ginawa ng kapatid mo. Hindi natin siya matutulungan kung hahayaan natin maapektuhan ang paglilingkod natin kay Jehovah. Napakalaking tulong sa atin ang kongregasyon. Lagi tayo dinadalaw ng mga elder. Inaalam din ang kalagayan ni Dave at pinapatibay nila tayo. Opo, alam ko yun pa. Karamihan ng mga kapatid ay nakakabait sa atin. Dinadalaw nila tayo at iniimbitahan sa bahay nila. Pero yung iba, ay, siguro hindi lang talaga nila alam kung gaano kahirap ang pinagdaraanan natin. Anong ibig mo sabihin pa? May tumawag na sister na taga Maynila. Sabi niya, nakita daw niya si Dave kasama si Al, papasok sa isang bar at may kasama silang dalawang babae. Hindi ko alam kung bakit sinabi pa niya yun. Siyempre, lalo sumama ang loob ng mama.
Eh ano pa nga po ba? Pero kahit paano, nalaman natin na buhay si Dave. Sa totoo lang pa, sa tingin ko kung may mangyari man sa kanya, tama lang sa kanya yun. Past cellphone mo ba yun? Oo, pero 10 oras na ng gabi ah. Nag-text si Dave. Nag-text si Dave? Ano kung sabi? Sabi niya, Hi pa, gusto na? Okay project namin dito. Lapit na kami yumaman. Kaso, medyo short kami sa pera ngayon eh. Pwede ko pa utang? Bayaran ko kayo agad, kahit malaki interest. Thanks pa. Kumusta kay mama at Kuya James? So inubos na niyang lahat ang pera binigay niyo para sa pioneering niya. At ngayon humihingi pa siya. Ang kapal naman niya. James, anak, kailangan niyang tulong natin. Kailangan niya ang tulong natin? Alam niyo pa? Matutulog na nga ako. Dave, anak, buti nag-text ka. Miss ka namin. Gusto ka namin tulungan. Anak, uwi ka na. Bumalik ka na kay Higo ka. Yun ang dapat mong gawin. At yun ang tama. Laging bukas ang pinto ng bahay natin para sa iyo. Sige na anak, uwi ka na. Mahal na mahal kita anak. Papa. So, alam na ng pamilya ko na wala na akong pera. Pero ang hindi nila alam, hirap na ako sa kalagayan ko. Naging mahirap lang sa amin itong trabahong pangarap ni Al. Yung mga kliyente naman namin, puro sarili lang ang isip. Lagi na lang yung pikitaan na iniintindi. Ito namang si Al, puro pera naman ang utak. Kahapon, may nakita kong sister na nangangaral sa isang lalaki sa kalye. Naisip ko, kung makikinig siya, malalaman niya ang katotohanan. Magiging tunay na maligaya siya. Magiging mayaman siya. Ano naman kaya ako? Magiging maligaya pa kaya ako ulit? Niloloko ko lang ang sarili ko. Di ko talaga kaya mamuhay na gaya ng sanlibutan. Alam ko naman talaga kasi kung ano ang tama at mali. Pero paano akong babalik? Kaya ko bang iwan ang mga kaibigan ko? Si Al, si Roxanne, tsaka marami na akong nagawang kasalanan. Ano pang mukhang iharap ko kina mama at papa sa mga elder at sa kongregasyon? Hindi ko pa kayang gawin yun. Kailangan makagawa ko ng paraan para maayos ang lahat ng ito. Tutulungan naman ako ni Naal at Roxanne. Saka hindi ko sila kayang iwan. Kailangan nila ako. Dami nating trabaho kanina. Pagod na utak ko. Talagang kailangan kong gumimik. Oy, Mr. Jimmy, yung pupuntahan nating concert baka malate na naman tayo. Bakit ito puro ka na reklamo? Di ba nga, inaantay pa natin yung credit card ni Dave?
Hindi pa bumabalik yung waiter? Bakit ba kasi ang tagal-tagal nun, Al? Ilang linggo na nating iniintay tong concert na to. Tapos, malilate din pala tayo dahil sa waiter na yan. Ano ka ba? Gawan mo na nga ng paraan. Hindi mo ba alam na napaka-special ng concert na to sa akin? Ibig mo sabihin, mas special pa sa akin yun? Hindi naman. Gusto ko lang talaga tong concert na to. Sabihin mo nga, bilisan nila. Malilate na tayo. Tumigil ka nga. Puro ka utos. Kala mo kung sino ka. Huwag mo nga akong diktahan. Walang pwede magdikta sa akin. Ganon. Sarili mo lang talaga iniisip mo, no? At wala kang pakailan kahit ayaw na ibang tao sa gusto mo. Ganon. At bakit? Sa ugali mong yan, palagay mo makukuha mo gusto mo? Alam nyo, nakakatuwa talaga kayong dalawa. Ano ba kayo? Tama na yan. Mag-i-scandal na naman kayo. Huwag ka lang makialam. Bakit ba kasi natin pinagtsatsagaan tong dalawang to? Eh di ba, mga kaibigan natin sila. Talagang kitang-kita sa mga picture nyo na nag-i-enjoy kayo sa bagong assignment na. Ang ganda ng lugar. Berde-berde ang paligid. Oo, kuya. Pero alam niyo ba kung saan kami mas nag-enjoy? Saan po, Ate Linda? Tuwang-tuwa kami sa mga bago naming kaibigan at sa mga Bible study namin. At alam niyo ba na 11 ng Bible study namin ni Bert kahit nangangapa kami sa wika nila. Talaga? 11? Wow! At talagang ikinakapit nila na pag-aaralan nila. Yung 6 na, dumadaan na sa pulo at talagang malaki ang naging pagsulong nila. Nakakahiyamang sabihin pero pakiramdam namin ni Bert, yung mga naranasan namin dun parang yung mga karanasang nababasa natin sa yearbook. Sulit talagang maglingkod doon. Totoo yun. Talagang busy-busy kami. At alam nyo, doon namin nadama ang higit na kaligayahan. Ang galing naman. Baka kailangan nyo ng kasama doon. Siyempre naman. Anytime. Bakit hindi ka pumasyal doon para makita mo ang lugar? Oo, James. Sama ka sa amin para masubukan mo. Pwede ka namin tulungan mo plano. Ayos po yun. Ito ang masasabi ko sa iyo. Iba talaga ang pakiramdam kapag pinaglilingkuran mo si Jehovah ng buong makakaya mo. Tapos nakikita mong pinagpapala ka niya. Talagang napakasaya. Sayang. Sana ganyan din ang pangmalas ni Dave. Ay naku, hindi niya alam kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Anak, malay mo naman. Baka balang araw, mapag-isip-isip niya na pwede pa siyang magbago at bumalik kay Jehovah. Okay na. Makuha na natin yung credit card ni Dave. Tara na. Alis na tayo dito. Bilisan natin para umabot tayo sa concert. Hi, salamat. Sa wakas. Al, ano magdadrive? Medyo pagod ka na. Bakit? Ano akala mo sa akin? Lasing? Nakainom ka rin naman Oo, pero mas marami kang nainom. Sige na, Al. Pagbigyan mo na ako. Pare, ano ba? Ano bang tingin mo sa akin? Madaling malasing? Oo nga naman, Dave. Ano ka ba? Hayaan mo na nga siyang mag-drive. Bakit ba lahat na lang pinoproblema mo? Ano ba kayo? Malilate na tayo. Okay, sige. Tara na. Nasisiraan ka na ba? Alam mo ba kung ano ang pinagagawa mo sa akin? Ayoko nga. Ano ka ba? Kapag hindi mo sinabi sa kanila na ikaw ang nagdadrive, makukulong ako. Kapag sinabi ko sa kanila na ako ang nagdadrive, ako ang makukulong. Pipiyansahan kita. Ako bahala sa lahat.
Hindi mo ba ako narinig? Hindi ko gagawin yun. Hindi ako magsisinungaling para lang pagtakpan ka. Sige na, tulungan mo ako. Kapag nakuha ang lisensya ko, lagot ako. Alam mo ba kung ano pwede mangyari sa akin? Pero hindi nga ako nagdadrive eh. Ikaw, sabi ko kasi sa'yo, huwag ka nang, hindi ako makapaniwalang kaya mong gawin sa akin to. Kaibigan pa naman kita. Kung talagang kaibigan mo ko, hindi mo papagawa sa akin to. Nakikiusap ako sa'yo. Ano ka ba? Bakit ako gusto mo mapahamak? Wala ba akong kasalanan? Amoy alak kayong dalawa. Sira ba ang ulo nyo? Tingnan yung ginawa nyo sa dalawang babaeng kasama nyo. Huwag ka nang pumalag. Siya po ang nagdadrive. Sir, hindi po ako ang nagdadrive. Tama na. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Ganun ba? Kasasabi lang ng kaibigan mo na ikaw ang nagmamaneho. Pero sir, totoo ang sinasabi ko. Kahit ipa-fingerprint yung kay Manipela. Talaga? Pareho kayo kami alak. Sir, makinig kayo sa akin. Ikaw ang makinig sa akin. Sa tingin mo ba, laro lamang ito? Hindi ko alam kung anong problema niyong dalawa. Pero sigurado kong isa sa inyo ang nagmaneho ng nakainom. Kung ako lang ang masusunod, pareho ko kayong ikukulong. Sir, kumusta po si Roxanne at Jenny? Ano pong nagay nila? So, gusto mo ngayong malaman kung anong nangyari sa mga kasama mong babae? Puro sugat sila. Pero buhay pa naman. Sabi nila, pinipigilan nila kayong dalawa na magmaneho dahil lasing na kayo. Ha? Sinabi po yun ni Roxanne? Muntik na nga kayong mamatay. Pati yung dalawang babae. Dahil sa kalokohan nyo. Pero sir, sila pa nga may sabi niya, huwag ka na magpalusot. Oo, ano na? Diyan ka lang. Hindi pa tayo tapos. Kala ko pa naman, kaibigan ko si Ann. Tapos gusto niya akong magsinungaling at makulong para sa kanya. Bad influence talaga siya. At to naman si Roxanne. Sinabi niya na pinipigilan niya kami mag-drive. Ang sama naman niya. Siya pa nga itong nangungulit sa amin eh. Bakit nagkaganito? Para itong bangungo. Bakit pa nagbubulag-bulagan ako? Bakit ako sumama sa mga taong to? Di naman sila masaya. Hindi kontento sa buhay. Samantalang ako, dati ako nasa katotohanan. Talagang mga tunay na kaibigan ang kasama ko noon at malinis pa ang konsensya ko. Nawala ng lahat yun ngayon. Habang nag-aaral ng iba ng katotohanan at hindi maayos ang buhay nila, sinasayang ko naman ang buhay ko. Tama talaga si Papa. Kapag iniwan mo ang organisasyon ni Jehovah, madali ka nang masisila ni Satanas. Ang masasabi natin talagang magmamahal sa iyo ay yung nagmamahal din kay Jehovah. Anak, hindi ka na. Bumalik ka na kay Jehovah. Laging bukas ang pinto ng bahay natin para sa iyo. Sige na anak, uwi ka na. Mahal na mahal kita na.
Diyos na Yehova, pakisuyo po na pakinggan niyo ko. Patawarin niyo po ako. Pakisuyo po. Napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa inyo. Parang awa niyo na po. Tulungan po niyo makabalik sa inyo. Gagawin ko po ang lahat. Pakisuyo po. Bigyan niyo po ako ng lakas na gawin kung anong dapat kong gawin. Tulungan po niyo kung tama lahat ng pagkakamali ko. Dave, mukhang ikaw nga ang nagsasabi ng totoo. Sinabi ng mga kasama mong babae na yung kaibigan mo nga ang nagmamaneho at hindi ikaw. Pwede ka lang umuwi. Pero hindi na mapapakinabangan yung kotse. Sirang-sira na kasi. O, ayun, ang telepono, kung may gusto kang tawaran. Hello? Kuya, si Dave to. At nasan napalog ka? Nasa presinto ko. Sabi ko na nga ba eh. Kuya, kailangan ko ng tulong. Pakausap naman kay Papa. So ngayong naiipit ka, gusto mo si Papa ang umayos ng problema mo? Hindi kuya, gusto ko na umuwi. Gusto ko na bumalik kay Jehovah. Maniwala ako sa'yo. Kuya, sige na. Gusto ko nang gawin ng tama. Seryoso ako. Gusto ko nang bumalik kay Jehovah. Gusto ko na ulit maglingkod sa Kanya. Kuya, huwag may baba telepono. Sige. Ha, si Dave. Nasa presinto. Dave? Pa, Anak, kumusta ka? Okay ka ba? Pa, tama lahat ang sinabi mo. Sorry po. Kasala ko kay Jehovah at nasaktan ko po kayo ni Mama. Sana mapatawad po ninyo ko. Pa, pwede po ba akong umuwi dyan? Oo naman anak. May masasakyan ka ba? Susunduin kita. Kaya ko na po umuwi mag-isa pa. Sige anak, umuwi ka na agad. Gusto na kitang makita. Mahal! Brother Santos, marami pong salamat sa inyo at sa komite na tumulong sa akin. Napakabait po ninyong lahat. Talaga pong napatibay ninyo ako. Sige po, magkita na lang tayo sa pulo. Salamat po ulit. Dave! Nandito na sila brother at sister Garcia. Dito sila maghahapunan. Gusto ka na nilang makita. Talaga, Ma? Gusto ko rin silang makita.
James, anak, Ay pa, kaninong kotse yung nasa labas? kila brother at sister Garcia. Gusto nilang dalawin si Dave. Nakalimutan na ba ng lahat ang ginawa niya sa pamilya natin at sa buong kongregasyon? Anak, huwag ganyan. Nagbago na ang kapatid mo. Nasaktan din niya ako. Wala na akong ginawa kundi magpakita ng mabuting halimbawa sa kanya. Para hindi siya maligaw at makapanatili siya sa makipot na daan. Pero pinahalagahan ba niya yun? Anak, pinapahalagahan yun ng kapatid mo kahit hindi niya sinasabi sa iyo. Pa, hindi lang naman yun eh. Pagkatapos niya tayong layasan at gustahin kung saan-saan ang lahat ng pera binigay niyo sa kanya, tapos babalik-balik siya dito na parang walang nangyari. Ang galing naman niya. Anak, iba na siya ngayon. Tapos ngayon, nag-iimbita pa kayo ni Mama ng mga tao para dalawin siya. Ako po, kahit kailan hindi ako nagbigay ng sakit ng ulo sa inyo ni Mama. Pero kailan niyo po ako pinaghanda ng ganyan? Anak, mula pa nung bata ka, mas mumuring ka na. At alam kong tapat ka kay Jehovah. Pero di ba halos maiwala ng kapatid mo ang lahat? Binigyan siya ni Jehovah ng pagkakataong bumalik sa kanya. At yun naman ang ginawa ni Dave. Talagang nagsisisi siya. Tinanggap niya ang disiplina. At ginagawa niya ngayon ng lahat para mapanuguran si Jehovah. Gusto rin niya makabawi sa iyo. Anak, labanan mo ang nadarama mong hinanakit. Kung hindi, baka gamitin niya ni Satanas laban sa iyo. Paano tayo makakaasang patatawarin tayo ni Jehovah kung hindi natin patatawarin ang iba? Pero pa, James, anak, ang kapatid mo ay namatay, pero muling nabuhay. Siya ay nawala, pero natagpuan siya muli. Sinabi ni Jesus na ang mga anghel ay nagagalak kapag nagsisi ang isang makasalanan at bumalik kay Jehovah. Ikaw, anak, makikigala ka rin ba? Sa talinghaga ni Jesus, hindi niya sinabi kung nakinig ang panganay ng anak sa kanyang ama. At kung nakikilang ito sa pagbabalik ng kanyang kapatid, marahil gusto ni Jesus na tanungin ang bawat isa sa atin, ang ating sarili, kung ano ang gagawin natin. Siyempre pa, may iwasan ang maraming dalamhati kung hindi iniwan ng isa ang katotohanan. Pero kung sakaling malihis ng landas ang isa, ngunit siya ay nagsisi, at manumbalik kay Jehovah, tiyak na gusto natin lahat na makikilala. Ngayon, pakinggan natin ang isa sa mga bago nating awit na sadyang ilatha para sa ating mga kabataan.